1 to 12. Ako basa sa verse 1, kamo verse 2, at tungtunganan sa verse number 12. Mark chapter 2, verse number 12. Right, ako magbasa sa verse 1. O niya, kamo mo sunod basa verse number 2. And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Many were gathered together, so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door, and he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. When they come out nigh unto him with prayer, they uncovered the room and were not. And when they opened it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there, and listening to their hearts. Why doth this man speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they saw vision within themselves, he said unto them, Why reason ye in your heart? Whether is it easier to say the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, Arise, take up thy bed, and walk? That ye may know the Son of Man has power over earth. Amen. He said to the sick of the palsy, I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go thy way into thine house. At tungtungan verse 12, and immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Let's pray, Lord, for another day. Ngayon gihatag sa among kinabuhi. A day is a gift from you, Ginoo. Buhi kami karon nga adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa bagong adlaw. Salamat kayo, Lord, gining adlaw nga Domingo nga magpadaig kami kanimo pinagi sa pag-awit sa mga espirituhanon o pagkonsum pulong at kami Ginoo once again. Kinahanglan namo Ginoo ang kaalam nga gikan kanimo nga masabtan imong balaan nga pulong. Giyahe sa binay mo alagad pagsaysay ni Lord kabalo gyud ka nga limitado lang akong kahibalo, akong kaalam gikinahanglan gyud ako ang imong tabang. Mo kinitugyan kanimong tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, balik sa tong lingkuranan. Mar, excuse me, Brother Alimar. Ay, blue bitaw nga galon, tong gamay. Buti nga tubig para sa mga bata, para din sila mag-anaan dyan. Joy, butang ito nyo og tubig tong blue nga galon, Joy. Kanya ayaw na ipatabok-tabok ang mga bata. Dito lang sila mag-inom. Alright, mag-adjust sa kita. Normal na gina, kasabot kita sa mga bata. Pero ato na gina silang tudloan, di ba? Kaya ang adult mo ay mag-adjust sa mga bata. Amen? Kita kayo mag-adjust sila. Pero kadugayan, madisiplina na sila. Matudluan na gina sila. So, normal na. Ato lang sa gina silang antusan. Kay magkadugayan, maanad naman na sila, no? So, yun sa Book of Mark, chapter 2, 1 to 12, story ni about the sick of the palsy. Lahi po to kaganina pa itong Sunday School. Katong nga siya sa temple, nga palsy po to, bakol. Pero kato siya nga pagkabakol, gikan to siya ang pagkatao. Natao siya nga bakol. Kini, lahi ni nga pagkabakol, kay dili ni siya ang pagkatao. Wa ko kabalo unsay hinungdan ini. Pero sa tubag ni Jesus dinhi, giingnan siya ni Jesus, ang imong sala gipasaylo na. Siguro nabakol ni siya tungod kay wa ta kabalo unsay hinungdan. Tungod ba siguro sa inom, tungod ba sa ambisyo, mo nahimo siyang bakol. Pero giingnan siya ni Jesus, ang imong sala gipasaylo na. So ato ning tun-an dinhi karon nga kaudtohon, ang mensahe, ang title sa mensahe, When Jesus is in the house. Kung si Jesus naa sa panimalay. Kristohanon, makita nato din sa verse number 1 ang saingon sa Biblia. He entered, Jesus again, he entered into Capernaum after some days. And it was, ano sa Biblia, unsa daw? And it was noise. Unsa nang noise? Sa Bisaya ng noise. Sabak. Past tense ni Lini, oh.
Noise. Saba kayo ni. Kabalo mo nganong saba? Unsay hinungdan nganong saba? Tanawa diha sa inyong gibasa. And it was noise that he was in the house. Kabalo mo nganong saba unsay hinungdan? Kay naa si Jesus sa balay. Karon nga buntag utrohon ako, when Jesus is in the house. Kung si Jesus naa sa panimalay, dinhi makita nato sa atong gibasa klaro kayo. Pagsulod ni Jesus adto nga panimalay, unsa ang balay? Saba. Na hinungdamin ninyo, adunay daghang klase sa saba. Nagsaba kay na nagpatay. Nagsaba kay na nagtinigbasay, nagsaba kay naglasong hubog. Pero kini nga saba, lahi ni nga saba. Amen? Dinhi sa atong gibasa, makita nato dinhi, ang noise nga atong gisgutan dinhi is noise of joy. Saba sila kay malipayon sila. Amen? Kabalo mo nung malipayon sila? Kay naa si Jesus. Now, balikon ako, when Jesus is in the house, adunay 3 simple things nga atong isgutan kung si Jesus naa sa panimalay. Now, kita na ba mo panimalay nga di man nato makita ang yawa ba? Pero makaingon kita kana nga balay na gyud yawa diha ba? Grabe gyud nga balay, alingasa, alingugpog, gyud. Yung ko kasabot, huwag nagyawa ang balay. O, sa among silingan dito, mayroon sila nga, yawa, may napuyo diya. Nasilingan sa mga dito sa Davao ako. Yawa. Nabataw ko na napuyo, pero tungod kay, ang balay, sayang kasamok, piminti gubot, adunay galasong, ang tawag na sa mga silingan, yawa ang napuyo din ha. Kung dili ta gusto nga ang atong pamilya, ang atong panimalay, may nga sa silingan na, yawa may napuyo ana, di ta gusto ana, di ba? Pero itong tunan karon kung si Jesus anaa sa panimalay. Amen? Of course, si Jesus gusto gid niya musulod sa atong panimalay. Pero ang pagsulod ni Jesus sa atong panimalay, dili ni by chance. Ang pagsulod ni Jesus sa atong panimalay, dili ni pugsanay. Ang pagsulod ni Jesus sa panimalay, it is by manner of welcome. Dili ni magpataka og sulod si Jesus sa balay. Unless imuhang i-welcome si Jesus sa imong panimalay. Amen? Sa Revelation chapter 3 verse 20, ingon sa Biblia, tanawa, ako nagatindog sa pultahan o panuktok. Si bisan kinsa nga tao nga makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod diha kaniya. No, Kristohanon, ang pagsulod ni Jesus dili ni paswertihay. Ang pagsulod ni Jesus sa panimalay, sultihan mo na ako mga Kristohanon. Si Jesus naa sa among pamilya. Amen? Pero kung mangutana ko sa imo ha, kinsa may naa sa inyong pamilya? Kinsa ang imong bisita sa inyong pamilya? Pagkanindot yun kaayo kung ang bisita sa atong balay si Jesus. Amen? Di ba proud kayo ta nga, si kapitan niadto sa among balay. Giihawan na mong Bisaya nga manok. Among gilitsunan kay si Mayor niadto sa among balay. But can you imagine kung si Ginoong Jesus Kristo, the King of Kings, the Lord of Lords, the Savior of all mankind, musulod sa imong pamilya? Amen? Musulod sa imong balay? Muna ito isbutan karon. Kung si Jesus naa sa imong panimalay, sa imong balay, musulod si Jesus sa imong balay. Usahay, atong pasudlon si Jesus sa atong balay, o niya si Jesus, pag nakasulod na sa atong balay, ato siyang isulod sa atong kwarto. Jesus, diri ka sa akong kwarto. Niya atong ilak ang atong kwarto, diha lang ka sa akong kwarto, Jesus. Ayo lang paggawas, kaya maulaw ko sa akong mga bisita. Sa inyo, mga Kristohanon, maulaw ta. Uy, akong Biblia, taguan ako ni, kaya ako bisita.
Ingnan niya ako nilang Kristohanon. Kung isulod sa kwarto. Kung na kay bisita, dili man angay nga ikaulaw ang atong Biblia. Amen? Di na to angay nga ikaulaw si Jesus. Dapat malipay ta nga makabalo ang mga tao nga naa si Jesus sa atong panimalay. So, 3 things karon nga buntag atong isgutan when Jesus is in the house. First thing, diya sa verse number 1, una din ha, ingon pa sa Biblia, and it was noise that he was in the house. So, saba, siguro, gibalita na sa si Jesus, na dito nga balay. Asa man, ilan ni, kuhan ba? Katugong, libre-duyong na si Jesus ito. Ang mga tabo na, si Jesus na ito sa balay libre-duyong. Ang mga tao nagtapok, nangadto dito sa balay libre-duyong. Kung kanindo ka na, no? What an honor kung si Jesus nasa itong panimalay. Ang mga tao mo tapok, mudol sila sa iyong balay. Kailahang tuyo si Jesus. So, saba dito, medyo alingasa kay kasi na diha, di ba, makakuan mo na nga, kung na-artista, tapukang mga tao kay na-artista. Gusto ta magpa-picture, gusto ta mo kumusta na-artista. Gusto man diha, na-artista, tumunta. Ang isa mo sana, artista. Magtapok dito. Pero si Jesus, labaw pa sa artista. Amen? Kaya siya ang manluluwas. Siya ang paglaom sa atong kinabuhi. Siya ang paglaom sa atong pamilya. Siya ang tanan alang kanato nga kung walay Ginoo sa atong kinabuhi, wa gyud nada ang kinabuhi. Alright, 3 things. Una, dalaw na to, the atmosphere in the house. Unsa nang word nga atmosphere? Unsa Bisaya sa atmosphere? Panagway. Ang panagway sa balay nga naa si Jesus. Kumusta ang atmosphere? Ang uban mo yung lain ang atmosphere karon no? Dagom, sure gini mo ulan gini masikilat no? Lain ang atmosphere. Now, Kristohanon, ang balay nga naa si Kristo, tanaw na to unsay atmosphere. Unsay panagway sa balay nga naa Kristo, unsa ang ambience. Unsa ang atmosphere. Ang smell. Unsa may humot na diha nga balay, oh. Naay Ginoo diha nga balay. Mailhanin mo ang ilang kanta. Pang Ginoo. Di ba, ma-identify nato, amen? Ang kanta nga pang Ginoo o ang kanta nga pangyawa. Amot lang kung maka-identify ba mo ana? Naay mga kanta nga pangyawa. Kunya, usay kanta-kanta puta, wata kabalo nga ato dahil kanta. Iyan dahil sa yawa. So may kanta nga pangyawa. Pero sa nang, ito'y kanta nga, Santong kabayo, natatawa ako. Oh, muna, pangyawa man ang kanta. Sulti daw ko ninyo, kana nga kanta, nabay pang Ginoo, ana. Nabaday, santong kabayo. O may santong kabayo? Pero Kristohanon, kung si Jesus na sa atong pamilya, ang awit sa atong pamilya dapat pang Ginoo pod, amen? Mo-claim ka nga si Jesus na sa atong pamilya. Mga Kristohanon mi. Pero ang awit sa inyong balay, pangyawa. Adili na mao. Dapat kung si Kristo na sa atong kinabuhi, nasa atong kasing-kasing, nasa atong balay, ang music nga nasa atong balay, pang Ginoo pod, amen? Kanang awit nga makadaig sa ngalan sa Ginoo. Kaya ang music, it's a way of welcoming someone. Kabalo ba mo nga sa other countries, abisan gani din sa tuwa, magtawag sila og demonyo, gamit nila music. It's some kind of beat nga ilang ginadukdok, bisan ka mga tribal, magtawag sila og na sila sa tawag na mga ritual nila, magtugtog na sila pang dukdoko, na sila pagtawag sa mga espiritu, mga kulto nga mga pagtulunan. Now, Kristohanon, adunay atmosphere, adunay panagway, amen? Ug maghisgot ang panagway, wa naman siguro laing tanawon ang ato mang dagway. Tanawon sa kana nga dagway, marag agi Ginoo nang dagway ba. I hope nga atong panagway makita ang Ginoo, amen?
Makit-an si Jesus sa atong kinabuhi. So, una sa tanan, the atmosphere in the house. Ingon sa Biblia, noise. Much talk about Jesus. Saba sila, nagkaguliyang sila kay na si Jesus. Unya, kining noise din this is the noise of gladness. Nalipay sila kay na si Jesus. The noise of joy. Malipayon sila kay naa si Jesus. Malipayon sila kay naay bisita naa si Ginoong Hesus Kristo. Nasayod ba mo nga dinhi sa Biblia si Mary ug si Marta nag-desire gyud sila sa presensya ni Ginoong Hesus. Ug dinhi sa pulong sa Dios aduna lamay pipila ka balay nga gisudlan ni Hesus. Dili kada balay gisudlan ni Hesus. Gipili ra gyud ni Hesus ang balay nga iyahang sudlan. Privilege kayo ang balay ni Mary ug ni Marta. Misulod si Jesus. Pananglitan kung sa panahon nga si Jesus napa sa kalibutan, kung naka didto, musulod ga si Jesus sa atong balay? Ambot nang gaha. Pero sa balay ni Mary ug ni Marta, misulod si Jesus. Amen? Bisan ako manggani, mamili manggani ko balay. Kana nga balay, di kinamayo sudlan, no? Mailhan na gid mo daan. Di gid maayo. Na Kristohanon si Jesus, pipila lang kabalay nga nakarecord sa Biblia nga iyang gisudlan. Niadto siya sa balay ni Mateo. Si Mateo, kinsa to si Mateo? Ingon ba sa Biblia, I am going to your house today. Si Mateo, usa ka tax collector, usa ka publican, usa ka tikasan nga tao, nga nangandoy nga makakita kang Hesus. Kini si Mateo, usa ni siya ka unano. Mubo kayo nga tao. Kay mubo man siya nga tao, pagkabalo niya nga moabot si Hesus sa iyang lugar. Ano sa iyang gibuhat? Misaka siya sa sycamore tree. Kay mubo man siya. Naalam mo, tanaw-tanaw siya, singit siya, di siya kita. Kabalo siya nga muagi man si Jesus ito. Saka siya sa kahoy. Kay gusto siya makakita kang Jesus. Now, please, paano, pangutanon muna ko. Panalitan kung si Jesus muanhin sa Cagayan. Gusto ga ka makakita kang Jesus? O tingali, di ka gusto. Kung so makakita kang Jesus, kay badlungon ka sa atong salaan eh. Pero si Mateo, dautan siya nga tao, tikasan siya, maniningil siya buhis, pero gusto siya makakita kang Jesus. O pagkakita niya kang Jesus, pirti niyang lipaya. Paghangad ni Jesus, maingon si Jesus, come down, for I am going to your house today. Now, kay muadto ko. Sorry, si Zacchaeus. Thank you, Jel. Come down, for I am going to your house today. Tik, unano nga tao in town. Kung unano, murag, musagol ta sa panon, tigit ka bantay ba? Nag-asa po na ninilaw. Ako rin may mubay, pero nakatiknik siya. Saka siya kahoy. Kristohanon, usahay, adi lang kumatog simbahan ron. Unta natay tinguha nga para si Zacchaeus ba? Bahalag putot ko, pero ngita ko kahoy diri para makakita lang yun ko kang Jesus. Amen? Nasa desire nga makakita kang Jesus. Natanaw na to din makita na to ang atmosphere sa panimalay, ang panagway sa panimalay. Ang lasa sa balay. Di ba nanay lasa? Nay balay nga mo to, ganahan, di ba may kina siya mo timpla ba? Lami kina siya muluto og humba, kanang yung pinahuyong-huyong. Memorize ka na to ba? May ka na siya muluto. So din hipod ang atmosphere sa panimalay, una makita na to, adunay noise in the house, adunay noise of joy. Amen? Kristohanon, kung si Kristo na sa itong panimalay, dapat malipayon ta. Amen? Dapat makitaan sa ato ang tinuod nga kalipay. Dili man misapian. Di man gid ipanghambog gawa mi kwarta. Say gani, di na ako gamito ng sakyanan kaya itubil. Karting rada kay watay tubil. Domingo, makadagan na siya.
o Miyerkules, Biyernes. Uban nga adlaw, hindi na pala ganon, kaya wa itubil. Kung kwarta isgutan, murag apiki gyud ta sa panalapi nga bahin. Pero Kristohanon bisan dili mi dato. Pero ang atmosphere sa panimalay, daghan mga hindi mga bata nya. Siyempre, pag naibata man hindi niya udto na nagkaon na mo. Si Ma'am Junalyn, kadi man siya mungutanan nagkaon na mo. Iyang pangutanon sa inyong sudan. Di niya pangutanon nagkaon na mo, pangutanon niya sa inyong sudan. May lahan ng bata nga way kaon. Yung anay klarong tubag. Oh. Pero amo, ingon gina, tinapa mong sudana, kana nagkaon na. Mga Kristohanon, sa tinuod lang ang panagway sa among panimalay, di may kwartahan. Pero ang lamang lang yun, kay na si Kristo sa among panimalay. O sa atong panimalay, kung naaman tayo welcome nga bisita, na may special nato nga parinti moabot. Sa itong parinti nga sa pian mo, bisita sa tuwa, ihawan nato, ihatag natong pinakamaayo, pero kikitay mo adto sila ha. Baliwa, aragista. Himuon na kita tihugas o plato silang balay. Pero pag sila makabisita sa balay, special kayo sila. So, kapalang ba mo kinsa ang special sa atong panimalay? Si Jesus. Amen? Ang manaa siya sa atong panimalay. Siya ang muhatag og flavor sa atong panimalay. Siya ang muhatag og ambience. Kabisa problemado ta, malipayon ta, kay na Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? So, atmosphere in the house. Naikay. Amen? Kristohanon, kung tinuod nga na kay Ginoo, dapat bisag na problema, malipayon ta. Amen? Wa man siguro itaw nga way problema. Tanan gyud bisag dato. Ang dato na problema. Kabalo mo unsay una nga problema sa dato? Ang problema sila unsay paggastos silang kwarta. Si Elon Musk. Ang problema na sa usaw na niyang kwarta. Pero bisag sa kadato ni Elon Musk, sige paghihapon sa huna-huna. Kung saon ga na ako ninyo, mamudaghan niya akong kwarta. Na ako lang gihapon ang maggunit sa record, the richest man in the world. Sa panahon ni Bill Gates, siya pinakadato, gipangutana siya, Mr. Bill Gates. Gipangutana siya sa nag-interview si Muha. What would it take to satisfy you? Siya pinakadato sa tibok kalibutan. Gipangutana siya, pila man ang imong gikinahanglan aron matagbaw ka. Kabalo mo unsay tubag sa pinakadato nga tao? Ingon pa niya, just a little bit more. Siya na pinakadato sa tibok kalibutan. Kabalo mo ang iyang tubag? Siya gamay na lay kulang. Ang pinakadato nga tao, wa pa matagbaw. Gusto pa niya og gamay na lay kulang. Pinakagamay, $1 trillion siguro gamay na lay kulang. Ang pinakadato nga tao, wa pagihapon matagbaw. Kristohanon, bisan pag mudaghan ang atong kwarta, kung way Kristo imong kinabuhi. Bisan pag mudato ka, kung wa nimo gipasulod si Kristo sa imong panimalay. Mao gihapon na imong tubag, gamay na lay kulang. Sige lang, pastor. Di sa ko musimba karon, manrabaho ko kay maningkamot ko kay kung madato na ko, pastor, simba na ko. Sa diyang nadato na sa sakyanan. Adi sa ko makasimba, pastor, kailangan importante nga meeting. Wala gyud katagbawan. Pero kung magsugod ka karon nga nangalagad ka sa Dios, unya mo arang-arang imong kinabuhi, ipadato ka sa Ginoo, manghinaot ko nga magpabilin ka nga mga lagad sa Dios. Amen? Una-una nga ang tanan nga nato gikan na niya. Si Job, perting datuan niya, miabot ang panahon nga gikuha tanan gikan niya. Tanan nga kabtangan, nahurot, patay, tanan hayop, apil pa yang pulo, kanak. O ang iyang tubag, ang Dios mao'y naghatag, ang Dios mao'y nagkuha, dalaygon ang ngalan sa Dios. Amen? Makatubag gatana, makaingon gatana, ang Ginoo mo'y nagpadato nako, ang Ginoo pod ang nagpapobre nako, dalaygon ang ngalan sa Dios. Kabalo mo nga no? Kay si Job, satisfied siya kung unsa ang gihatag sa Dios niya. Mga Kristohanon, the atmosphere in the house, aduna gyud kalipay ha. Importante gyud kayo bisag di ta dato,
di ta daghang kwarta, pero malipayon ta, knowing nga kung mamatay ta makaadto tag langit, mo na ang pinakadako nga atong naangkon diha sa atong Ginoo, ang kaluwasan. So mo na siya ang atmosphere in the house. Next thing sa verse number 2. Atmosphere in the house. Ang sunod, tanaw natin din sa verse number 2. The Bible says, and straightway many were gathered together. Pagkabalo nila nga na si Jesus, daghan kayo ang nagtapok, insomuch that there was no room to receive them. Yun sa Biblia, wa na'y dapit nga kabutngan sa mga tao. Di na sila mapasulod. And he, ano sa daw? Tanaw ang Biblia, and he preached. Daghan kayong mga tao, yun sa sila ni Jesus, giwalihan sila ni Jesus. The word unto them. Giwalihan sila sa pulong sa Diyos. Kristohanon, kung naaday dako nga panon, daghang mga tao, ang atong mentalidad ay, may ni sila walihan. Amen? May ni sila hatagan og pulong sa Diyos. Hatagan sila gospel tracts. Na ikaduha nga butang, when Jesus is in the house, notice the activities in the house. Primero, the atmosphere in the house. Ikaduha, the activities. Mga aktibidades, mga ginbuhaton. Kung sa may ilang gibuhat, sa diyang naa si Jesus sa panimalay. Pipuntanon mo na ako. Kung si Jesus naa sa inyong balay, musugot ba ka nga samtang naa si Jesus sa imong balay, na isugal sa imong balay? Maulab ka, itaguhin na kay na si Jesus, unya na kulakaw siya. Nana, siguro imong isulti. Activities in the house. Unsa man ang mga activities samtang naa si Jesus sa panimalay. Una, there was preaching. Ingon ba sa verse number 2, and he preached the word unto them. Wala gipalampas ni Jesus ang panahon samtang na ang mga tao. Giyon sa ni Jesus, iyang giwalihan ang mga tao. Amen? O by the way, karong hapon natin street preaching. After sa atong panibahon, basin gusto mo join. Gusto gay na ko nga ang tanan unta maka-appeal, pero kabalog yun ko, lahi-lahi tag schedule. Karong hapon, 1:30, magwalita sa merkado, sa Lumbia. Maragwa na rabay tabo. Dito na ta sa merkado mo adto. Tabo taga to dito, basig pabayron ta dito. Kasi tawag na? Kanang magbayad? Sukay? Sukay kita dito. Pero magwali ta karong hapon. Si Jesus, wa niya gipalampas ang panahon. Pagkakita niya sa mga tao, iyahang giwalihan. Amen? So karong hapon, by the way, 1:30, mo adto mig merkado. Kung gusto mo muban, welcome ta tanan mo adto dito, magwali ta dito sa pulong sa Dios. So una, ang activities sa diyang na si Jesus, adunay wali. Amen? Niini nga iglesia, anhiling nyo din wali, yun. Mawalihan din mo sa pulong sa Dios. Mao niya activities basta naa si Jesus. Basta naa si Jesus, wali gyud sa pulong sa Ginoo. Pero pag adto yung simbahan niya, wali, kasi wala si Jesus niya. Kaya kung naa si Jesus, wali gyud, pulong gyud sa Ginoo ang inyong maangkon. Verse 5, unsa pa gyud ang activities? And verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Primero, there was preaching. Ikaduha, there was pardoning. Unsa lang pardoning? Adunay pagpasaylo. Ingon pa ni Jesus, Son, thy sins be forgiven thee. Kabalo ba mo anong gipasaylo ni Jesus ang iyang sala? Kabalo mo sa hinungdan? Diya sa verse number 5. When Jesus saw their, unsa daw? Faith. Kinsang pagto nakita ni Jesus? Kinsang pagto? Tanaw sa Biblia, tanawan yung Biblia. Kinsang pagto ang nakita ni Jesus nga giayon niya ang masakiton? Their faith. Kinsa nang their diha? Kinsa nang pagtuon nila? Kinsa na sila? Ang kadtong iyang amigo nga nagdayong sa iya. Makita na ninyo diha, gidayungan siya. Sa verse number 4, and they could not come nigh unto him for the press. Dili sila makaduol kang Jesus tungod sa dasok sa mga tao. They uncovered the roof where he was.
Ilahang gitanggal ang atop tungod kang Hesus. When they had broken it up, sadyang natanggal na nila ang atop tungod kang Hesus, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Ilang gitunton ang tao nga bakol. Kabalo mo, interesting kayo. Verse 5, when Jesus saw their faith. Dili pagtuo sa taong bakol, kundi pagtuo sa mga higala sa taong bakol. Ilang gidayungan, ma-imagine ninyo ang kahago, gisaka nilang atop. Gamit siya ito silang hagdanan. Gamit siya ito silang pisi. Kay kabalugid mi, nga kaning bakol. Maayo ni Jesus. Amen? Pasalamat ta kanay mga barkada. Barkada nga nagpakabana. Kaya ang bakol, di man ito makalakaw, di man ito kato kang Jesus. Nagid ay mga barkada nga tinuod. Amen? Ingon sa Biblia, upat ni sila. Daghanig barkada ang bakol. Ambot lang asa ang uban. Pero naay upat katinuod nga barkada. Midayong niya. Kunya ilang gitabangan, gipasakan na sa atop. Giukab nilang atop. Gitunton nila si Jesus. Kinsa kay tag atong pisi pagtunton. Basig higot to sa baka, ang baka gitangtangan, gibuyan. Bala ng baka diya. Gapito naman ng pisi. Kay tunton naman. Suko gid sila lay. Kuha ang pisi sa baka, gitunton sa bakol. Kristohanon, giayo ang bakol because of their faith. Amen? Pagtuo sa iyang mga higala. Now, can you imagine? Bisan pag ka na atong amigo, kung di na sila mo to, basta kita gatuta, gaampo ta para nila. Napa sila chance nga mutuo na sila kay naata nga nagpray para nila. Amen? Kana atong mga higala. Natin mga higala, maghisgot o pulong sa Ginoo, yagayagaon kayo. Imbitahon ni mong simbahan. Ingdon ka niya, unsay naa dito. May kwarta dito. Pero sige lang. Sige lang. Padayon lang ta, Kristohanon. Padayon lang kita sa papangalagad sa Ginoo. Makita nato din ang activities when Jesus was in the house, there was pardoning. Son, thy sins be forgiven thee. Can you imagine? Wa ko kabaloon sa hinungdan nga nabakol ni siya. Basig na sobrang inom, basig kusog gani sa padagan og motor, o may motor sa una, panahon ni Jesus. Ambot lang. Pero ingon ni Jesus, anak, ang imong mga sala gipasaylo ko na. Amen. Nabakol ni siya tungod sa iyang sala, ambot lang unsa nga sala. Pero ingon ni Jesus, anak, ang imong mga sala gipasaylo ko na. Amen. May mga Kristohanon, nahimo ng bakol tungod sa sala. Dili man bakol physical, pero spiritually bakol. Dili makabasag Biblia kay bakol. Dili makaampo kay bakol. Dapat ang atong espirituhanon, dili nato imong bakol. Amen? Dapat makalakaw ta. Kristohanon, there was pardoning. Bisan unsa pa man kadako, dako gini nga sala kay nabakol. Gisilutan gid siya sa Ginoo. Wa na siya gipalakaw tungod siyang sala. Pero pag abot ni Jesus, gipasaylo siya. So there was pardoning. Note, Kristohanon, bisan unsa pa man nga sala imong nahimo, kinasing-kasing lang kamo duol sa Ginoo. Ang Ginoo makapasaylo gid nato. Amen? There was pardoning. And pag abot sa verse 12, giayo na siya, and immediately he arose, took up the bed. Mibangon na siya. Iyan ang giasasahan niyang higdaanan, and went before them all. Nag-una pa. Ayo na gud siya in so much that they were all amazed. Ang nagtanaw sa bakol, natingala silang tanan and glorified God. Kinsa ilang gidayeg? Gidayeg nila ang Ginoo kay naayo ang bakol. Primero nga activities, preaching. Ikaduha nga activities, pardoning. Ikatulo nga activities, praising. Muna pag-abot nato sa simbahan, mudayeg gyud ta sa Dios. Amen? Moawit gyud ta sa atong Ginoo kay siya gyud ang matuod nga Dios. Muna pag-abot sa pag-awit, ato yung himon kinasing-kasing. Ihatag gyud nato ang pinaka maayo nato nga tingog. Bahalag yabag. Basta kay moawit ag kusog. Kay para ni sa Ginoo ang atong pag-awit. So praising. Muna siya ang activities kung si Jesus nasa balay. Una ang atmosphere, ikaduha ang activities. Nga ikatulo, kung si Jesus nasa panimalay, the attitude in the house, ang mga pamatasan. Attitude, importante na ba yung batasan?
Kung saan man ang professional ka, nyawa kay batasan. Bahalag buwet grado basan ay batasan. Amen? Bahalag na professional, basta na lang tayo sakto ng batasan ka na makaon. Uy, kuya, yung batasan, di ba ito? Ang hero mo, alam mo pa na ang hero mo, di ba ini? Ang labaw pa sa isa si option. San? Basta rong batasan. Ang uban ni ay batasan. Di ba? Lisod pero kung natay Kristo sa atong malay, ang attitude sa nawa sa verse 3. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born for. So, some serve. Kung naaday si Jesus sa atong balay, dapat natay attitude sa pag-serve. Ano saan ang serve? Pag-alagad, pagsilbi. Nya kitang tao, kaya di ba taganahan kita mo alagad? Kaya gusto nato nga kita silbihan, kanang mura tag sikinsa ba? Pero si Jesus, kabalo ka, pag-anihin ni Jesus sa kalibutan, ang mga tiil sa iyang mga disipulo, yun sa niya. Iyang gipanghugasan. Siya ang misilbi. Ingon pa ni Pedro, Lord, pwede ba Ginoong apilon po ni mong hugas ang ako ulo? Nagay pilosopo dahil nga tao. Tiil ragod ang gihugasan ni Jesus. Pero ni Pedro, Lord, pwede apilon niyo akong ulo? Giingnan siya ni Jesus, Pedro, ang gihugasan sa tiil, malimpyo na siya sa tanan. Pero si Pedro gusto niya apilon niya ulo. Nakita ko nga, pilosopo yung kayo. Now, ang point is, Jesus, miani siya sa pag-silbi. Amen? Kita magud ka to ilansang sa cross. Pero siya ang napalansang sa cross para nato. Amen? Misilbi gid siya, mialagad siya nato, gihimo niya ang tanan para nato. Wa siya nagpasilbi sa tuwa. Siya ang miserve. Pag-abot sa verse number 6, tanawang sunod nga attitude. But there were certain of the scribes. Kining mga scribes, maunin sila ang mga tao nga. Kabalumon sa ng scribe sa Bisaya? Iskriba. Ang iskriba, ang ilang trabaho, sila tigsulat sa Biblia. Scribe, ang ilang trabaho, tig-copy sa scriptures. Pagkakita nila, nga giayon ni Jesus, ingon si Jesus, ang imong sala, gipasaylo ko na. Tanawa unsay tubag sa mga iskriba. Kini mga tawhana, reliyoso kay ni. Sila'y gasulat sa Biblia. Tanawa unsay lang ingon. And reasoning in their hearts, verse 7, why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Nagpasipala maning tawhana. Dios raman ang makapasaylo og sala. Kana siya dili. Ignorante sila nga si Jesus di ay Dios nga nahimong tao. Amen? Dios nga nahimong tao pero walay tao mahimong Dios. Ingon si Jesus, ang imong sala gipasaylo ko na. So kining mga skriba dinhi, ang ilang batasan scrutinize. Nagi mga tao nga tukian ba? Tukion gyud maayo. Scrutinize ko. Asa man ngano man to? Kada di man siya pwede mo pasaylo kay tao man siya. Mao ni ang trabaho sa mga eskriba. Una, nga attitude na tao nga mo serve, pero napoy tao nga mo scrutinize. Mutuki nimo. Manginlabot sa dili iyang trabaho. Manghilabot na Kristohanon, kung na si Kristo sa atong kinabuhi, dito manghilabot sa pamilya sa uban. Amen? Ang atong pamilya, atong tarungon nato nitong pamilya. Ang ilang pamilya, ato lang trabaho, pag sulti sa pulong sa Ginoo. Kung sa man ilang pamilya, di na nato trabaho, nga hilabtan sila. Hinoon natong trabaho, mag-ampo ta para nila. Ato na silang i-appeal sa pag-ampo. So, serve ang attitude. Ikadawa, scrutinize. Pag-abot sa verse 12, napay isang attitude din.
Immediately he arose, took up the bed, went forth before them all, insomuch that they were all amazed. Nahibulong silang tanan, kay ang bakul nakalakaw, and glorified God. Makita nato din glorified God, ilang gihimaya ang Dios. So din ang attitude, some served, some scrutinized, some surprised. They were all amazed. Nahibulong sila. Natingala sila. Ha? Ang bakul nakalakaw? Mismo sa akong kinabuhi, natingala ko. Sa akong pagka-bugoy-bugoy sa una, nagdako man kong Kristohanon ng pamilya, akong mama, papa, Kristohanon, pero yung pagkasipat, ginato ba? Testing yun, uginom. Gasimba god. Kawat yung sigarilyo. Mangawat yung manok. Pero nasa simbahan ako. Na ako sa simbahan ng puyo. Pero kaagi ko pangawat og manok. Pangawat og durian, rambutan, nangka. Pero na ako sa simbahan ng puyo. Pero kabalo mo, natingala gid ko. Sa dihang naluwas ko tinud-anay. Ang kaning gitawag nga knowledge salvation ba? Abi na kog luwas nako. Kabalo na ko nga ang kaluwasan pinagi sa paginulsol, pagdawat ug pagtudi ay akong kaluwasan naara diri sa utok. Waday kaabot sa kasing-kasing. Kristohanon matingala sa anak, gasimba man batangon badlungon man ni kayo. Kabalo na siya kaluwasan pero diri na taman. Mas nuwa na kaabot diri sa kasing-kasing. Pero sa dihang tinunay na ginaluwas ko, abot na gid sa akong kasing-kasing, natingala na ko. Nausab na gid ko sa akong kinabuhi. Dili ako yung usab, iusab yun ko sa Ginoo. Amen? Isa na akong mga uyuan. Tingala. Dito sa among lugar, ang akong ngalan to, si Buboy. Bata ni Luting. Bata ni Luting, si Buboy, pirti kabadlungon. Kawatan. Pero karon natingala sila. Napastor si Buboy? Pastor na si Buboy. Natingala po ko. Ano na pastor ko? Grasya ragid sa Ginoo. Amen? Grasya sa Ginoo. Na Kristohanon, mismo ako na-surprise ko. Lord, mismo si Peter, ingon siya, ano ako man? Moses, ingon ni Moses, ayaw ko Lord, dili ko kabalo manurya. Di ko kalitos. Di ba, hirason man to si Moses? Itla ako Ginoo. Di ko kabalo manurya. Itla gid ay, di ko kabalo manurya. Pero gigamit sa Ginoo ang tao nga pitla. Amen? Na Kristohanon, nahibulong ko, gigamit ko sa Dios. Pwede ta gamiton sa Ginoo, basta kaya atong kinabuhi atong ihatag diha kaniya. Amen? Kristohanon, di man na nato ni. When Jesus is in the house, una, atmosphere, ang panagway sa imong panimalay. Ikaduha, ang activities diha sa imong balay. Di ko mutuo kung si Jesus na sa imong balay niya, naiinom diha. Wala inom, kaya naman si Jesus. Amen? Di ko mutog na si Jesus yung panimalay niya. Na drugs siya. Wala drugs. Kaya na si Jesus. Amen? Mauna siya ang activities. Preaching, pardoning, praising God. And then attitude in the house. Serve, nag-scrutinize, na, and surprise. They were all amazed. Natingala sila. Na-surprise sila. So, Kristohanon, the question is this. Who is your guest today? Kasi bisita sa inyong balay ka na. I want you to turn to John last verse. John chapter 10 verse number 10. John chapter 10 verse number 10. Kinsa ang naa sa imong balay karon. Wala ko kabalok kinsa naa sa imong balay karon. Tingali imong ugangan, tingali imong mama, tingali na nakaigsuon pa sa imong balay. Kung moabot na sila sa imong balay, pwede nimo sila dadon sa simbahan. Amen? Kinsay nasa imong balay karon? I hope nga nasa imong balay si Jesus. Amen? Kung ang yawa manuktok sa imong balay, ayaw pasudla. Ingnan siya, dili ka welcome dire. Dili ka pwede sa akong balay. Tanawa, John chapter 10 verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Kabalo ba mo kinsa ning thief? Ang yawa ni. Ang kawatan, moadto siya sa pagpangawat, pagpatay, ug pagbungkag sa imong panimalay. Maayo kayo ang offer,
manuktok siya dito, maayo kayo ang iyang tanyag sa imuha, pero ang iyang tinguha, kawaton niya ang imong kinabuhi. Ngayon, miss, maadto kag simbahan, dadun ka niya sa lahi nga lugar, kawaton yung kasiyawa. Mo na iyang trabaho, to steal, to kill, and to destroy. Kristohanon, unta, kung naaman tayo pasudlon sa atong balay, ayaw kalimot, una sa tanan, ang atong i-welcome, si Jesus. Amen? Pasudlon nato si Jesus sa atong panimalay. Let's all stand, manindog ang tanan. Mag-awit ta, one song, closing hymn. Atong awiton ang awit nagauluhan. Complete in thee. Walay makulang kanako. Kung si Jesus na sa atong pamilya, walay makulang. Amen? Complete in thee. Walay makulang kanako. Nahingpit na. Kasi daw kami na. O hingpit ang buhat mo. Verse number 1, ready? Sing. Nahingpit na ang buhat mo, alang sa kaluwasan ko. Imong giula ang dugo tungod sa ako nga sala. Gipakamatarong ako o gipakabalaan pa tungod sa mga buhat. Walay makulang kanako, nagmadaugong gras mo sa kinabuhi ko karon. Ang panulay walay gahom kay naimohan na ako. Gipakamatarong ako o gipakabalan pa tungod mga buhat mo. Walay makulang kanako. Imo ako nga hata. Last verse na. Kung kanan mga maayo nga butang, dili ko ni mo hikawan. Gipakamatarong ako o gipakabalan pa tungod sa mga buhat mo. Walay makulang kanako. Last verse. Sa panahon sa paghukom ang katawhan, pagtigumon usa ako nga mubarog kauban sa niluwas mo. Gipakamatarong ako o gipakabalan pa tungod sa walay makulang kanako. Remain standing. Magampo ta sa pagtapos. O Diyos, nga labing kamahanan. Ginoo, salamat kayo sa imong mga pulong. Pasaylo ami sa mga panahon nga adunay mga bisita namo. Apan ikaw nalingtan namo pag-welcome o Dios. Ginoong Hesus, nakita namo ang dako kayo nga kalainan
Kung si Jesus anaa sa panimalay, ang atmosphere sa panimalay puno sa kalipay. Ang activities buluhaton sa panimalay para ra gyud kanimo. Bisan pa Ginoo akong ginapray Lord na sa among kinabuhi kung naaman mi pasudlon sa among panimalay kining mga tawo nga malipay ka Ginoo. Pasaylo ami Ginoo kung naay mga tawo mosulod sa among balay nga wa ka malipay. Ug Lord, most importantly, nga ikaw ang mosulod sa among panimalay. Lord, karon nga kabuntagon, amo kang gi-welcome. Amo kang gi-invite. Ginoong Hesus, sulod ka Ginoo sa among panimalay, nga makit-an sa among silingan, makit-an sa mga katawhan, sa mga tawo nga nagtan-aw namo, nga naay Ginoo ang among panimalay, ang among kinabuhi. Lord, ako nagapray kanimo. Kung wala man ka sa among panimalay, Ginoo, amo kahangyoon, sulod ka sa among panimalay, Ginoo. Aron Ginoo makita sa mga katawhan nga ang Kristohanon lahi kaysa uban. Tungod kay ikaw ang naghimo og kalainan. Lord, nagapray ko Ginoo kanimo, bisan pa sa among pagbulag-bulag niini nga dapit, magauli kami sa among pamilya, uban ni kami. Panalangin niya matagusa ang mga Kristohanon sa trabaho, negosyo, panginabuhian. Gikinahanglan gud namo amahan ang imong panalangin. Useless ang tanan namo nga paningkamot kung dili minimo tabangan. Busa Lord, nagapray mi nga imo gid mi nga tabangan labi na sa tanan nga mga estudyante nga gi-eskwela, katagi sila kaalam, tagi sila Ginoo protection matag adlaw pag adto sa eskwelahan uban ni sila makaabot sila balik silang pamilya nga safety. Ginoo kining tanan ang misalig diha kanimo ang pinitugyan uban sa paglaom nga amo ning madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong udto sa tanan. Mayong udto, kumusta sa igsoon sa pagtuo?